Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami for Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyo tatandaan nyo, nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun. Para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga need to aware, change of decision, o pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito. Hindi ko sinasabi na kailangan nyo mag-resonate sa reading natin. Ang kinakailangan dito, tatandaan nyo palagi, magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng awareness, action, at mga pwede nyo maiwasan. No? You need to analyze yung mga reading natin, ha? Okay, meron tayong Aries, Libra, Cancer, and Gemini. May mga situation, maaring you are inspired sa ibang aspeto ng buhay mo, or may mga tao, or may sitwasyon na nakapagpapa-inspired sa'yo. Sa iba naman sa inyo is you are feeling emotions, kumbaga. Nandun din yung point na you are more on committed sa mga bagay o sitwasyon na kinasisiya mo this time, o yung talagang nagugustuhan mo this time. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? Committed ka doon. Pero ang nakikita ko kasi sa inyo, kahit you are on committed situation, you have a boundaries. Pwedeng na doon sa point na hindi lahat is ipinapakita mo or hindi lahat is na ilalabas mo. Pwedeng na doon sa point na yun, ano? Halimbawa, may kausap ka, may boundaries ka, o kaya may mga ginagawa ka, tinitipid mo yun, o kaya is, siguro you want to make sure lang muna, di ba? Pwedeng nahadon ka sa point na yun, nagiging slowly or parang slowly but surely na gusto mong gawin yun. Di ba? Hindi ka nagmamadali. Pwedeng nahadon sa point. Ang nakita ko rin sa inyo dito sa iba is may mga pagkalito na pwede maganap o mangyari sa iba sa inyo. May mga doubt o worrying situation. May mga thinking about negativity or may mga unclarity situation. May mga pag-aalinlangan pa kasi ako na nakikita sa iba sa iyo. Pwede sa mga bagay-bagay na tulad ng sinabi ko kanina. Tao man yan, sitwasyon o mga pangyayari sa buhay mo o sa trabaho mo. Kung saan yan, no? And then, ang nakikita ko sa iyo dito is there's an enemies. Ibig sabihin, marami man sila o kaunti, wag mong kainin yan anak. Yan, may mga enemies ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is mga challenge daw na darating sa buhay mo. Kaya you need to be aware din. Yun ang sinasabi ko sa yung awareness, diba? Yan, may mga challenge na pwedeng maganap o mangyari sa inyo o may mga pagdadaanan ka. And then also, sa iba sa inyo is, mahilig ba kayo mag-hiking? Kung mahilig kayo ng hiking, maging aware din kayo, no? And you need to be prepared din. Ganyan. Ang nakikita ko rin, may mga obstacle and blockage sa iba sa inyo. May matigas ang ulo. Pwedeng ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng hindi siya nakikinig or talagang matigas yung ulo niya. Pwedeng nandun sa point na yun. May mga tao naman na loyal. Or meron ka mga pinagdududahan, really, no? Na mga tao who's connected sa'yo o nakakommit sa'yo, pwedeng mga pinagdududahan mo, hindi pa ganun talaga na open ka doon sa bagay na yun. Pwedeng nandun sa point na yun. Or someone is nagkakaroon ng pagdududa sa'yo, pwedeng nandun. And then, may delay no? Hindi ko alam in what way. May delay, may madidelay, basta something delay. Ganyan. And then also, magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. There's a multiple choice in life, meron kang, tulad sabi ko kanina, may pag-aalinlangan, magkakaroon sa iba sa inyo ng pagpaparaya. Either ikaw ang magpaparaya or someone is magpaparaya. Depende sa pagpaparaya yun basta may pagpaparaya ang sitwasyon. Handun din yung iba is there's a separation.
Pwedeng may tao na aalis sa buhay mo, o ikaw ang aalis, o iiwas, o ikaw ang iiwas, o ihihiwalay niya yung sarili mo, o ihihiwalay mo yung sarili mo. Pwedeng nandun sa point, o may paalis, no? Kung sino man yon. Andun din yung, aray ko anak, kanina mo pa ako kinakagat. Kaya ang likod ko kasi kinakagat niya ako, kinutuka niya ako, sorry ha, Aris ha. Ikaw talaga, puro kalukuhan eh. Mamaya na tayo maglaro, doon muna. Yun ang nakikita ko sa iba sinasakit. Tinutuka ako. Hindi ko kasi pinapansin. Yun. Mag-ingat kayo sa mga tao na matatalas kung magsalita. Kung ikaw ito, please. Be nice, no? Kung gano'n. Or yung mga tao na gano'n, umiwas kilala sa kanila. Yung mga, pwede rin na may mga maririnig ka na, pwede yung anak ko gagi. Pwede ka may mga maririnig ka na mga, na mga hindi magagandang words or mga hindi magagandang sasabihin sa'yo, ganyan. Be patient na lang din sa iba sa inyo. Mag-ingat ka rin kasi may mga painful situation ka to na mararanasan. Pwede rin kasi when it comes to a painful din kasi is pwedeng sa mga physical activity mo, sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo, sa mga nasa paligid mo. May mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo. Pwedeng makaka-receive ka lang ng communication or pwedeng makaka-receive ka ng news or pwedeng may magsasabi, pwedeng ganun. There's an accident. Ako na nakikita sa'yo or nahandle yung point na may mga hospitalization, doctor, check-up, or surgery sa iba. Pwedeng yung tao na yun kukonek lang sa'yo. Pwedeng part ng connected sa'yo, pwedeng ganun. Pwedeng nandun sa point. Pwedeng ikaw. Sana wag naman, syempre, di ba? Or nahandun yung point na merong tao, maybe this is the past person na kokonek siyang muli sa'yo. Pwedeng makaka-receive ka lang ng text message, communication, or news. Pwedeng ganun. Or kokonek siya mismo sa'yo. Or ikaw ito sa kanya, ha? Vice versa. May ganun. Alam mo, may konting, mayroong nagkakaroon ng limitation in some aspect of your life. Siguro may mga bagay ka na gusto mong tahakin, may mga bagay na gusto mong gawin, aksyonan, pero nagkakaroon ka ng limitation. Halimbawa, gusto mo bumili nito, pero limitation kasi wala ka ng pera. Pwedeng nahandun sa point na yun. O kaya, nahandun yung point na may taong may boundaries. Maybe, you put boundaries or someone's is may boundaries pagdating sa'yo. Ikaw sa kanya o sarili mo ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Hoy, mag-ingat kayo ha sa kung ano mang sitwasyon niya. Mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay. Baka matuso kayo, mahiwa kayo, makutsilyo kayo, masugatan kayo, or someone is connected sa'yo sa mga corner. Ingat kayo basta. Energy ni Aries. Basta may danger ano ka kasi. Masakit tiyan mo? Sinisikmura ka ba? Parang may sakit ka ba sa tiyan? Or someone is connected sa'yo? Parang may nakita akong sumasakit yung tiyan. Pero kasi just ako pala yung sinisikmura, ano? Kasi parang biglang nangasim yung sikmura. Ingat kayo sa sarili nyo, sa mga iniinom nyo kinakain. Energy niya. Ang dami. Konti lang po. Okay, when it comes sa yung energy mo this time is may mga bagay ka na it's more of pagkikimkim. Ito, no, sa nakita ko, siguro may mga bagay ka na hindi mo sinasabi sa iba, sinasarili mo lang, kinikimkim mo lang, dinidibdib mo lang, dinadamdam mo lang. Pwedeng nandun sa point na yun. Energy mo rin is, you are very independent. Aris, when it comes sa situation mo. But, nandun yung point na nagkakaroon ka na pag-isolate sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa mga tao na sinusuportahan mo, ganyan. O kung saang aspeto ng buhay mo, nagkakaroon ka ng pag-isolation, pag-isolate. Handun din yung point na maaring nahandun ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng, hindi naman lahat, nagkakaroon ka ng frustration. Yun.
May mga time na gusto mo munang mag-isa, may mga time na inihiwalay mo siguro yung sarili mo sa mga tao na alam mo na gagamitin ka lang, alam mo na hindi sila totoo. Puwedeng nandun sa point na yun ano. Yung iba, ah, nandito ka rin sa point na iba sa inyo parang naghahanap o nagsisiyasat ka. Yan, may mga pagsisiyasat sa sarili, naghahanap ka ng katotohanan, you want to recover from a difficult situation din, andun din yung point na nagkakaroon ng pag-iingat. Puwedeng nandun ka sa point may mga bagay ka iniingatan o nag-iingat ka talaga, 'di ba? O nagbo-boundary ka talaga. Andun din yung point na parang ano bang dapat gawin, ito ba, ganyan ba, ganun ba, dapat ba, kailangan ba? Parang nandun ka sa point na may mga urong-sulong sitwasyon din kasi ako na nakikita sa'yo. Energy mo rin, ah, siguro when it comes kasi sa mga situation mo, you think about your stability rin 'no, pagdating sa'yo dito. Yun, iniisip mo talaga yung stability mo, yung sarili mo, yung future mo, yan, you always thinking about dun sa situation na yun. Kaya rin siguro na sometimes nagkakaroon ka ng mga pagmumuni-muni na situation. Depende sa pagmumuni-muni ko, may mga nagmumuni-muni ka related to a person who's connected sa'yo in the past or sa sitwasyon na meron ka sa ngayon o sa mga tao na nakakonect sa'yo. Pwede yan. Basta there's a muni-muni situation ako na nakikita sa'yo dito. Tingnan natin. Bakit parang nag-iisa ka dito, no? Pwedeng nandun din yung point na you are connected with comes sa isang lalaki dito. Hindi ko alam kung sino yung lalaki na to. Maybe this is your partnership, yung connection mo, ganyan. Pero, mamaya ako sasabihin niya pagka-parating. Dito sa parating. Okay, tingnan natin. Anong parating kay Aris? Babae man siya o lalaki, ha? Anong parating? Ay, namatay yung iPad. Parating po kay Aris. May malalaman ka raw katotohanan. Uy. Okay, parating sa iyo. Oh. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Aris. Ang nakikita ko sa iyo dito, palagi ko naman 'to nakikita sa iyo eh. May paglabas ng pera. Ganyan, may paggastos, may malaking paglabas sa iba, ganyan. Kahit na paunti-unti, pag pinag-ipon na yon, malaki na yon. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is, merong tao na kilala mo na. Tulad na nasabi ko kanina, di ba? Kilala mo na itong tao na to, maybe this week, or this month, pero week ang nakikita ko dito eh, kokonek siya sa'yo. Magkakaroon ka ng connection sa tao na to. Or ikaw ang kokonek sa kanya ha, vice versa. Or pwede rin na biglaan kayo magkikita, biglaan siya kokonek, biglaan niya magte-text, biglang ganun. Ito yung tao na nagkaroon kayo ng kalungkutan. Naging part siya ng family mo. Or maybe this is a part of the family. Pwedeng nandun sa point na yun. No? Sa iba dito, a part of the family, or sa iba dito is naging parte na siya ng buhay mo. And then also, parating din sa iyo, may mga unexpected situation happen into your life. There's an unexpected blow of emotion sa nakikita ko sa iyo dito. Yan, pwede magkakaroon ka ng disappointment sa isang babae, sa kasama sa trabaho, or connected siya sa trabaho mo, ganyan. O kaya naman, babae man siya o lalaki, makakaramdam ka daw ng kalungkutan, may mga depression, hindi pagkakaintindihan, pagkalito. Sa iba dito, separation, pwedeng iaalisin mo yung sarili mo sa isang sitwasyon. O kaya magkakaroon ng separate way or separation, mga ganyan. And may i-remove sa buhay mo or i-remove mo, mga ganun sitwasyon. May lungkot, actually, sa iba dito, this is a trauma, no?
ako nakikita, there's a loss actually din sa iba. Sana hindi ganun kalaki. Siguro loss of money, loss of trust, loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of valuable things. Basta maraming klase ibig sabihin ng loss ha. And then also is may tao na kung night shift ka, magbawi ka ng tulog Alam mo dito sa sitwasyon na to, merong tao na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan or makaka-receive ka sa kanya ng kasiyahan. Ganyan. Lalaki. Pero marami kasi, ang dami mong tao kasi nalilito ako. Ang dami mong tao, may dalawang babae, may isang lalaki. Ay, yung nakalimutan ko yung meron pa lang akong nakita sa'yo, Aris, na there's a cheating. Pwedeng mga kaibigan, pwedeng relationship, may tao or basta may taong cheating or sinungaling, nagsisinungaling. Meron din ako nakikita nagchichismis, pinagchichismisan ka or pinag-uusapan ka. Ang sinasabi rin dito is may tao, sana hindi ikaw, but there's a person, maybe isa hanggang dalawa, or maybe this is you, someone's faking, pinipake niya yung kasiyahan niya pagdating sa'yo. Or ikaw ito. Kumbaga, peke itong tao. Peke siya, kung sino man ito. Yan. Handun din yung point na may mga tao or may tao, ikaw sa kanya or siya ito sa iyo, may mga walang tiwala at bilib. Handun din yung hindi pagkakasundo, alitan, pagtatalo. Ganyan. May mga tao or may tao na magkakaroon ng may salungatan no? Ganyan. Siya sa'yo or ikaw sa kanya. And then also, ang nakikita ko na parating sa'yo, something need to heal. May mga regret situation or maybe there is someone here na nagkakaroon ng regret. Ako nakikita sa'yo. May mga failure no? At, magkakaroon ka daw ng mga reminiscing from the past situation. Good or bad man yan, may mga marirevisit ka sa mga nakaraang sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba. May magtatapos sa buhay mo May pagtatapos. There's a end of a cycle situation at sa iba naman sa inyo is may mga transformation, merong transition o may paglipat. Maraming klase ang ibig sabihin ng paglipat. Depende sa inyo kung anong lipat yan. No? May mga renewal at may mga pagsasaayos na gagawin. Kung saan man yan. May may mga unexpected change, ganyan. Dapat iwasan ni Aries, Universe. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre yung mapanghinaan ka ng loob, hindi ka maging confident sa sarili mo, babae ka man o lalaki. Iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo rin na yung mga tao na sinungaling, dishonest, na to cooperate, okay lang yun. Yung mga selos, babae ka man o lalaki. Iwasan mo yung maging masungit or mga taong masungit. Iwasan mo yung is not to keep moving to reach your goal. Iwasan mo yung mga tao na sinungaling, disloyal, ganyan. Mga tao mapanglinglang, nanglilinglang o lilinglangin ka, or ikaw ito. Iwasan mo, no? Pero nasa sa'yo yun. Marami kasing klase ang pwedeng situation no? Pwedeng makaka-good or bad kasi iba. Ganyan. But try to think then, no? Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng transformation sa sarili mo. Ibig sabihin din sa iba is, kung may mga bagay na pwede namang gawin na ngayon, bakit bukas, bakit next week, next month, next year, bakit ka na? Huwag ka na magpaliban. Iwasan mo magkaroon ng pagliban or delay situation. Ganyan. Kung yung mga bagay na need to transform, why not, di ba? And then, yun nga, confident and huwag mo masyadong ibabarin yung pride mo.
use your pride in a good and a nice way din, ang sinasabi dito, no? And then also, don't go to the flow. Ibig sabihin, go to the flow if you think na makaka-good ito sa'yo. No? Or magiging maganda yung outcome. No, yun ang ibig ko sabihin. And kung hindi naman, huwag ka na mag-go to the flow. Halimbawa, nagkakaroon ng chismisa, nagkakaroon ng bulihan, go to the flow ka, sasaw-saw ka, medyo iwas ka doon. Yung mga alam mong pangit at hindi makaka-good, iwas ka, no? Yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries in love, sino man ito. Kung ikaw is single. Kung ikaw is single, maaring may nakakausap ka na. No, dito sa situation mo. Maaring may nakakausap ka na. Pero hindi ko pa nakikita na ano siguro handun yung may nakakausap ka, maybe siya yung may boundaries sa'yo or ikaw ang nag-put boundaries sa kanya. May tao dito na nakapagbigay sa'yo ng kasiyahan. May tao dito na maaaring nakakausap mo na nakapagbibigay sa'yo ng you feel peace or you feel relaxed dito sa tao na to. Nandun naman yung pag-uusap, communication, text message, no, ako nakikita sa inyo. Hindi ko nakikita hando yung patient when it comes in this connection sa mga babo dyan. Kung hindi pa man darating siya. Maring isa sa nakakausap mo, pwedeng nandun sa point, or pwede iba dito is nakakausap mo na to. Yun nakikita ko dito. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, nagkahiwalay na nga. Ang nakita ko naman, nagkaroon naman ng growth kahit pa paano when it comes in this connection. So nakita ko, yun nga lang, syempre hindi naman natin maaalis yung magkaroon ng mga problema, struggle, and problem, and burden when it comes in this connection. Nandun yung point na maaring mayroong nagkaroon na connection sa iba, nagkaroon na attraction sa iba, hanggang doon sa situation na naging patient pa actually isa dito, naghintay pa, naging patient, nag-try siyang i-analyze yung situation, kung kailangan niya na bang protektahan o depensahan yung sarili niya, hanggang sa dumating talaga yung point na I need to release myself dito sa situation na ito. Yun, nagkaroon na rin kasi ng pagkakating or nahando yung point na nagkaroon na rin ng pagiging cold when it comes in this connection. Pwedeng may nalaman ka sa kanya or may nalaman siya sa'yo or tumahak talaga kayo sa third-party relationship dito sa situation na to. Yun ang nakikita ko. Kung magkakaroon kayo ng connection, hindi ko pa nakikita dito sa situation mo no? Hindi ko pa nakikita. Pero, still, ang isa sa inyo, dito sa connection na to, is still, interesado pa rin naman, kahit papaano. Yun ang nakikita ko ikaw ito or siya. Kung kayo naman is connected nitong tao na to, na walang third party, alam mo, kung matagal na kayo nito, siguro nandun na lang kayo sa point na kapalagayan ng loob. Pwede na nandun sa point na yun. Yun nakikita ko. Kasi nandun na yung patient no? Nandun na yung try to keep the fight when it comes in this connection. Nandun naman yung saya. Kung bago naman kayo nitong tao na to, at hindi pa ganun talaga katagal, ate, mahal niya ba ako? Ang sabi naman niya kasi dito is, nakapagbibigay ka ng kasiyahan sa kanya. Andun naman yung attraction. Nagkakaroon siya ng attraction. Pero ang nakikita ko kasi sa kanya, may mga bagay siya na ina-analyze or maybe this is you. Nagkakaroon siya ng pag-analyze sa connection na ito. Sa mga bago pa connected Ang kita ko nga dito, hindi wala pa yung love. Pero,
parang go to the flow yung connection niyong dalawa. Pwede ikaw, baka love mo siya. Or else siya, nag-go to the flow lang. Pwede nando sa point na yun. Kasi, pero hindi ko pa nakikita talaga yung totally love. Hindi. Kasi may mga boundary pa eh. May boundary pa ako nakikita dito. Oo, nagkakausap, usap-usap, text-text, ganyan. Nagkakaroon naman ng tulungan, situation. Pero comes sa love, hindi eh. Hindi pa. Hindi ko nakikita. Siguro, ano la lang din. Maging matalino ka na lang din. No? Yung pala, ikaw lang pala ang naglalab. Di ba? Mahirap naman yun. Kung kayo naman may third party, sa may mga third party, oh, hindi lang ikaw naman kasi ang kausap niya dito sa sitwasyon. May iba. May iba pa. May ibang tao kasi ako. May anak kayo? Or sa iba dito is, isa sa inyo nagiging immature. Or they feeling young. Mga ganang sitwasyon na, no? Yun. May iba siyang kausap. Alam niyo naman na siguro. Tsaka, alam, kung may third party dito at ikaw yung third party, alam mo siguro kung ano yung, hanggang saan lang yung boundary mo pagdating sa connection. Diba? Kung hindi naman ikaw yung third party, eh, depensahan mo naman yung sarili mo. Diba? Money ni Aries. Okay, when it comes sa money mo, pagdating sa money mo, you try to make it balance. Pagdating sa money mo this time, ang nakikita ko sa iyo, nagkakaroon ka ng mga pagkaplano, pwede may mga hinihintay ka din, nandun talaga yung point na nagno-no ka sometimes, ano, siguro pinag-iisipan mo na talaga this time, kung ano yung mga action and movement and decision making mo pagdating sa pera mo. Pwede rin na doon sa point na may mga bagay ka na hindi ka rin makapag-desisyon kasi lalo na kung saktong-sakto lang talaga yung ano, no, yung meron ka sa ngayon, pwedeng ganun. Pero meron daw parating na project sa'yo. Or pwedeng meron kang ipo-pursue na idea, or project, or creativity, or kung ano man yan na ano, na situation, na yun ang makakatulong daw sa'yo para sa victory and success mo pagdating sa kaperahan mo. Pwedeng bagong trabaho, pwedeng idea mo na ipo-pursue mo, pwedeng project, pwedeng creation, pwedeng yun. Yun. Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo. Kung ano man yan, siguro i-force mo siya no, dito sa sitwasyon mo. And make a plan. Huwag ka lang maghintay dito sa situation mo. Yun, merong kang naiisip or may mangyayari sa'yo this time na maaari makakatulong sa'yo sa kaperahan mo o sa trabaho mo. Advice. Okay, when it comes sa advice. Pagdating sa advice, sinasabi sa'yo dito, Aries, na umiwas kang maging pasaway. Hindi ko alam kung bakit, but siguro may mga pasaway time ka siguro nandun sa point. Iwas ka magpasaway o kaya sa iba sa inyo, kung hindi kayo pasaway, yung mga pag-aalinlangan. Yung ma-hold ka ng nakaraan, yung magkaroon ka ng pabagong-bagong isip or pagpapaliban, yan, iwasan yun, need mo, no? Kailangan mo rin kasi dito is you need to take a risk, no? Use your knowledge, use your strength sa mga bagay o sitwasyon. Focus lang daw, focus and control, and masabaan mo pa yung pasensya mo this time. Kailangan mo daw na magkaroon ng mga bagong plano, bagong strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan, basta gamitin mo lang yung wisdom and intelligent mo, yung karunungan mo, gamitin mo yun. And kailangan mo rin daw kasi na mag-action this time, no? Kumbaga, alam ko na marami ka na napagdaanan sa buhay. And gawin mo yon na lakas, na strength, para magkaroon ka ng tamang desisyon sa buhay mo. May mga bagay na rin kasi na kailangan mo umpisahan, tapusin, mga ganong sitwasyon, ano. And tatandaan mo daw palagi na make a plan. No, mahalin mo din yung sarili mo first, no? Mag-focus ka first din sa mga fulfillment and happiness and achievement mo sa buhay mo. Huwag mo kakalimutan ang sarili mo din sa situation, ano?
And then also, wag ka pabigla-bigla ng mga bagay o decision making in life, kung ano man yan ang sinasabi dito. Yun. Ikaw lang naman daw ang makapagpapabago ng destiny mo. Nobody can change, kundi ikaw lang. Kaya gamitin mo yung mga learning, yung mga lesson na pagdaanan mo para mag-success ka lalo sa buhay. Arigatou namaste, God bless.